Nawawala umano ang isang testigo ng COMELEC sa kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Isa pang testigo rin ang umatras ngayong araw. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Exclusive. Trisha. Maris, naantala nga ng may 20 minuto yung bail petition hearing ngayong araw kaugnay nga ron sa kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Branch 112 ng Pasay RTC matapos nga na mawala raw yung isang testigo ng COMELEC at matapos umatras yung isa pa nilang testigo na nakatakda nga raw humarap kaninang umaga sa pagdinig. Ayon kay Attorney Juana Valesa ng COMELEC, kagabi lang daw ay magkausap sila ni dating Pandag Municipal Election Supervisor Rusam Mabang hinggil sa pagtestigo nito ngayong umaga. Pero nang ipasundo raw niya ito mula sa safe house ay nawawala na siya. Hindi rin daw niya na ito makontak. Umatras naman daw sa pagtestigo si former Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas ngayong araw din dahil nakompromiso raw ang kanyang seguridad pati ng kanyang pamilya at natatakot na raw siya para sa kanilang buhay. Si Unas ang direktang nagugnay kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa umano'y dayaan noong 2007 senatorial election sa Maguindanao. Di umano, narinig ni Unas sa isang dinner meeting sa Malacanang na inutusan ni Arroyo si dating ARMM Governor Andal Ampatuan Sr. na siguraduhin ang panalo ng Team Unity senatorial slate sa Maguindanao. Si Mabang naman ang nagsabi na wala raw bilangang nangyari sa munisipalidad ng Pandag. Nagtuturuan ngayon o isinisisi ng prosekusyon sa depensa yung pagkawala at pag-atras ng kanilang mga testigo. Tanungin niyo sa Attorney Princesa, nasaan ang witness namin? We believe we have a strong case. That's why they are that desperate to get our witnesses. Pero ma'am, na nawawala si Mabang. Sabi ko, wala akong pakialam doon. Basta alam ko nandun sa kanila. Hindi ko alam. Hindi ko man nakausap. I only got information from Maguindanao that tinatawag na siya ng COMELEC. Pero before he left Maguindanao, ang sinabi niya, he's not going to tell a lie. He will tell the truth, everything. That's why I'm happy if he was presented here. Oh my God, I just have to look up and say, pakisabi naman sa kanila, are we in that position? I am not in a position to do that. I do not know about other people. I have not even met Unas. I have not even met Mabang. Maris, hiniling ng prosekusyon sa korte na i-reset yung pagdinig para para maiharap pa nila yung kanilang mga testigo, pero hindi na yan pinayagan ng korte matapos tumutol yung depensa. At kung wala na raw ipipresentang ebidensya at mga testigo, yung depensa ay submitted na for resolution itong kaso pagkatapos ng June 21. Pero ayon nga sa abogado ng COMELEC na si Attorney Valesa, ay hindi pa raw tapos ang laban at maghahain sila ng motion for reconsideration sa korte at kung sakaling pagbigyan pa ito ay tinitiyak daw niyang maiharap nila yung isa nilang testigo na si Nori Unas. Mariz? Trisha, sabi ni Attorney Valesa, nakausapan nila kagabi yung itong si Mabang. Nagsabi ba siya o nagpahayag siya ng kanyang pangamba na may mga banta sa kanyang buhay? Ayon kay Attorney Valesa, oo, sabi raw nung kanilang testigo ay may mga tawag daw sa kanya, may mga pagbabanta at pananakot. Pero kung yun daw kagustuhan nung testigo, yung pag-uusapan na mag-testify nga ngayong araw ay wala naman daw problema dun nga kay Mabang. Pero yun nga, nabanggit nga rin daw sa kanya nung kanyang testigo kagabi nung magkausap sila ng personal na meron nga rin mga ilang tawag daw sa kanya. Maraming salamat, Trisha Zafra.